I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hey everyone, hello universe, it's me again. So yun mga kababayan, mayroon tayong updates. Okay, ito ay updates ko lang para po malaman ninyo. Sa mga sa mga maantay Marcos naman, maniwala man kayo hindi, okay lang. Basta ang importante, updates po natin. Ngayon, kung hindi kayong kumbinsido, then pumunta kayo sa website ng PhilHealth para makita nyo. Okay? So, i-research nyo itong aking updates mga beswa. So, sabi dito, PhilHealth, your partner in health. So, alam nyo naman ang issue ng PhilHealth, di ba? Zero subsidy. Pero, actually, hindi naman talaga zero subsidy. Ngayon lang, itong 2025, malaki kasi ang pondo ng PhilHealth, no? Hindi po na ibahagi yan nung nakarang administrasyon. Alam nyo ba, ang dami pong anomalya sa mga nakaraan. Ngayon lang po natutuklasan. Tapos ang sisi kay Pangulong Marcos Jr. Kaya nga, di ba ang problema ng PhilHealth? Hindi po pera, yung sistema ang problema. Yan po ang sinabi ng mahal na Pangulo. So, hindi na natin pwedeng i-viral pa yan, yung issue na yan. Ang importante, ang sinabi ng Pangulo is, zero man yan o walang tawag dito, walang pundo, tuloy-tuloy pa rin ang benepisyo ng mga beneficiaries. Okay? So, dahil dito guys, basahin po natin. Okay? Magandang balita ito. No? Sabi po dyan, malaki ang itinaas ng mga benepisyo sa PhilHealth simula sa kidney transplant na ngayon ay umaabot na sa 800,000. Tama ba? Hanggang 2 million mula sa dating 600,000, pati na ang angioplasty. Tumaas mula sa 30,000 hanggang 530,000. So sabi po dito mga kababayan, tuloy. Okay, bukod pa rito, may mga bagong emergency care package na sakop na ang mga gastusin sa mga emergency cases. Tinutukan ng PhilHealth ang mas pinahusay na coverage para sa mga Pilipino at may dagdag pang 50% na benepisyo ngayong taon, 2025 ngayong taon Pilipino, at may dagdag na 50% na benepisyo ngayong taon. Tiyak malaking ginhawa ito para sa mga kailangan medical na atensyon. Yun din naman ang sinabi ng Pangulo mga kababayan. Lalo pa nilang dadagdagan pa. So, dahil dito mga besa, so yun mga besa, para sa bagong Pilipinas, PhilHealth benefits packages mas tinaas. Ulitin lang natin. Malaki ang itinaas ng mga benepisyo sa PhilHealth simula sa kidney transplant na ngayon ay umabot na sa 800,000 hanggang 2 million mula sa dating 600,000, pati na ang angioplasty tumaas ng 30,000 hanggang 530,000. Ayan, tama ba? Bukod pa rito, may bagong emergency care package na sakop na ang mga gastusin sa mga emergency cases. So, ayan guys magandang balita po yan. Para kompleto detalyado, ayan. Kaya i-click natin ito para basa. Ayan sabi po dito, Manila, ayan, RP, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Okay, basahin natin. Ayan, National RP 1, benefits package na covered na mga sakit ng PhilHealth ngayong taon. Nagsitaasan lahat ng 50%. Di ba? Magandang balita po 'yan. Maniwala man ang iba o hindi, well, bahala kayo. No? January 7, 2025. Ayan. Okay. Yan Sabi diyan, nagtaasan lahat ng benefits package para sa lahat ng sakit na saklaw ng PhilHealth sa bagong Pilipinas. Ngayong sinabi ni PhilHealth Finance Senior Vice President Dr. Israel Francis Pargas na kabilang dito ang para sa kidney transplant na dating nasa 600,000 coverage. Ayan. Ngayon ay nasa 800,000 hanggang 2 million na ang angioplasty. Dagdag ni Pargas Agoy na dating nasa 30,000 and benefits ay nasa 530,000 na ngayon
Ayan, paglilinaw ni Pargas, ang dalawang nabanggit, ayan, ang dalawang nabanggit na benefit packages ay hiwalay sa benepisyo sa kabuuan na may dagdag na 50% para sa taong ito. Ayan, dagdag ng PhilHealth official na may bago na ding alok silang benepisyo na kanilang tinawag na emergency care package na kung saan ay covered na din ang babayaran sa emergency cases. O yan, ulat ni Alvin Bartasar. O, hindi man kayo maniniwala, nasa sa inyo po yan. Yun mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Ang importante, matupad dito at makikinabang po ang nakakarami sa PhilHealth. Kaya yung issue ng PhilHealth, naku, tigil-tigilan nyo na yan. Ang importante, maayos yung sistema dyan. Wag nyo sila may nawalang pera, pundo ang PhilHealth, naku, napakalaki. Billion po yan. Kaya hindi po nawawala yan. Yung mga nagpapakalat ng fake news, mag-ingat po kayo kasi yan ang taktika ng mga pro-China. Yan ang pinag-aralan ng mga anti-communist group, mga organisasyon nila guys, para lasunin ng taong bayan, para maniwala. Pag nakuha na lang yung simpatya ng taong bayan, sa kanila kakampi. Kaya mag-ingat, maging matalas ang kaniyang mata at pag-iisip, mga bes. So yun yung mga bes, another upload videos update natin sa inyo. Para ito naman sa mga sinterian, mga kababayan. Para malaman nyo yung karagdagang kalakaran, pagtanggap ng pera ng mga sinterian. Okay, sabi dito mga bes ito po ang sinabi ng DSWD po, no? Department of Social and Welfare and Development, which is ang DSWD. Paalala sa publiko. Simula ngayong Enero 2025, ang National Commission of Senior Citizen, which is ang NCSC, na ang magpapatupad ng Republic Act 10868 o mas kilalang bilang Centenarians Act of 2016. Nasa NCSC rin ang pagpapatupad ng Republic Act 11982 o ang Expanded Centenarian Act. Agay. Tuloy. Sabi po dito mga kababayan, itinatadhana ng Centenarians Act of 2016 ang pagbibigay ng karagdagang benepisyo na 100,000 cash grant sa mga older person na umaabot na sa 100 taong gulang. Agay. Sabi po dito, sinisiguro naman ng Expanded Centenarians Act na ang mga senior citizens edad 80, 85, 90 at 95 ay makakatanggap ng 10,000 cash grant at pagsapit naman ng edad 100 taon ay makakatanggap na rin sila ng 100,000. Kaya alagaan nyo yung health nyo mga kababayan. Kumain kayo ng puro gulay naman. Exercise. Naks naman. Para abutin natin ang 150 years old. Ay grabe, napaka-bless yung edad na yun, ano? So sinabi dito guys, para sa iba pang detalye at katanungan, makipag-unayan sa mga sumusunod. So yan guys nakita nyo yung phone number, sulat nyo na. I-contact nyo na kung may problema kayo. Saan ba makuha yan, ang benepisyo na yan. So, ibig sabihin, magandang updates ito, no? Yan ang bagong kalakaran ng mga centenarian kung paano nila ma-claim ang kanilang mga FERA. Or mayroon kayong katanungan, ayan po, nakalagay po sa screen ang mga numero, mga kababayan. Bawat buhay mahalaga sa DSWD. Or magsangguni kayo na lang sa malapit na sa DSWD sa inyong kabayanan. Okay? Ayan paalala sa publiko, simula Enero 2025 ang National Commission of Senior Citizen. Yan na ang nagpapatupad na mga kababayan alam nyo na. Sa mga apo, sa mga anak dyan, panoorin nyo ito. Yan, Centenarian Act of 2016. Nasa NCSC rin na ang pagpapatupad ng Republic Act 11982. Okay? O Expanded Centenarian Act.
O para sa ibang detalye at katanungan, makipag-ugnayan sa mga sumusunod. So, yun guys, sa mga numero, ano? O, ayan, tagalan ko ng konti. Para may sulat nyo. O, screenshot nyo na lang. O, okay? So, yun mga kababayan, ang aking pinaka-latest update sa inyo. Thank you for watching. See you again on my next upload video. Bye, bye, bye. And baboos. God bless Philippines. Don't forget to follow me mga beswa.